Isang araw, luluhod sa harap ko ang lalaking pinag-alayan ko ng 20 taon ng aking buhay. Puno ng hiya at pagmamakaawa ang kanyang mga mata, habang nakakabit ang mga pusa ng pulis sa kanyang mga kamay. Habang ang babaeng pumatay sa kanyang karangalan ay nagtatakbo dala ang natitira niyang pera. Hindi niya alam na ang lahat ng kanyang pagbagsak ay nagsimula sa isang maliit na sobreng papel at isang lihim na desisyong ginawa ko sa gitna ng isang maulang gabi sa Quezon City. Nanalo ako, hindi dahil sa galit o sigaw, kundi dahil sa malamig kong pagpasya na hubarin ang maskara ng kanyang pagtataksil. Ngunit bago dumating ang araw ng kanyang pagluhod, kailangan ko munang marinig ang mga salitang nagpalabas sa tunay niyang pagkatao. Lena, huwag ka ngang makulit. Nasa napakahalagang business meeting ako rito sa Cebu para sa pamilya natin, kaya huwag mo akong aabalahin sa mga mabababaw mong reklamo. Ang boses na yon ay nanggaling sa aking asawang si Marco sa kabilang linya ng telepono. Sa likod ng kanyang galit na boses, malinaw kong naririnig ang banayad na ugong ng mga alon sa dalampasigan at ang maikling hagikik ng isang batang babae na hinding-hindi ko mamamali. Si Clarissa, wala siya sa Cebu para sa negosyo. Yakap niya ang kanyang lihim na kabit habang nakahiga sa isang luxury resort sa Boracay. Mula sa maliit na salamin ng pinto ng intensive care unit, natatanaw ko ang manipis na katawan ng aking biyanan na si Doña Teresa. Ang mga kable at tubo na nakakabit sa kanyang dibdib ay gumagalaw kasabay ng mahihina niyang paghinga. Sa loob ng 20 taon, ako ang nagpaligo sa kanya. Ako ang nagluto ng kanyang pagkain. Ako ang nagpuyat sa mga ospital. Habang si Marco ay abala sa pagpapanggap bilang isang matagumpay na negosyante. Para sa akin, pamilya siya. At kapag pamilya, matututo kang magtiis. Ngunit ang pagtitiis ay may katapusan kapag ang ginawang sakripisyo ay ginawang basahan. Mabilis na lumapit sa akin ang doktor na nakasuot ng berdeng gown. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagmamadali habang hawak ang clipboard. Mrs. Navarro, kailangan nating ipasok sa emergency surgery si Doña Teresa sa loob ng 30 minuto. Kapag hindi natin naayos ang pagbarado sa kanyang puso ngayon din, hindi na siya abot sa umaga. Ngunit nagkaroon ng problema sa cashier. Ang pondo sa hospital deposit account ninyo ay nabawasan at na-hold dahil sa isang malaking withdrawal. Sa mismong sandaling iyon, kumislap ang screen ng aking telepono. Isang bank notification ang lumabas mula sa mobile app. 200,000 piso ang matagumpay na nailipat mula sa medical savings account ni Doña Teresa patungo sa credit card extension ni Marco. Ang eksaktong halaga para sa isang branded na handbag na pinroseso sa isang butik sa Boracay. Inagaw ng aking asawa ang perang nakalaan para sa buhay ng sarili niyang ina upang pambili ng luho ng kanyang kabit. Tumingin ako sa doktor. Hindi nanginig ang aking mga kamay. Hindi pumatak ang kahit isang patak ng luha mula sa aking mga mata. Ang init ng galit na dating nagpapaiyak sa akin noong mga nagdaang taon ay biglang naglaho, pinalitan ng isang napakalalamig at napakatahimik na yelo sa loob ng aking dibdib. Ang isang babaeng nasaktan ay pwedeng umiyak, ngunit ang isang babaeng nagising ay nagsisimulang mag-isip. Muli kong inilapit ang telepono sa aking tainga. Sa halip na sumigaw, magmakaawa o bumatikos, naging napakatinis at napakahiwagang kalmado ng aking boses. Sige Marco, magsaya ka dyan sa meeting mo. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makapagsalita muli. Humarap ako sa doktor at naglabas ng isang maliit na card mula sa aking pitaka. Ang sarili kong personal na savings account na nanggaling sa maliit kong negosyo ng pagbebenta ng mga kakanin at lutong bahay sa loob ng 10 taon. Perang pilit kong itinabi para sa aking hinaharap na hindi alam ni Marco. Gamitin niyo ang card na ito para sa deposit ng operasyon, mahinahon kong sinabi sa doktor. Simulan niyo na ang operasyon ngayon din. Habang mabilis na tumatakbo ang doktor patungo sa cashier, dahan-dahan kong pinalitan ang screen ng aking telepono. Kinuha ko ang malinaw na screenshot ng bank notification, ang oras ng paglipat ng pera, ang resibo mula sa butik sa Boracay, at ang talaan ng 18 tawag na hindi sinagot ni Marco. Inilipat ko ang lahat ng ebidensyang ito sa isang lihim na folder sa cloud drive.
Pagkatapos ay binuksan ko ang aking mobile banking application. Gamit ang aking primary access bilang joint account manager ng pamilya, formal kong hinarangan at inalis ang access ng credit card extension ni Marco. Mula sa minutong ito, wala na siyang magagamit na kahit isang sentimo mula sa pondo ng pamilya para sa kanyang bakasyon. Tumingin ako sa aking daliri. Ang simpleng gintong singsing ng aming kasal ay nakalingkis pa rin doon. Dahan-dahan ko itong hinubad. Walang panginginig. Inilagay ko ito sa pinakailalim na bulsa ng aking bag, katabi ng maliit na kulay, gintong medalyon na ibinigay sa akin ni Doña Teresa bago siya ipinasok sa kwarto. Hindi ako maghihiganti sa pamamagitan ng eskandalo o pagmamakaawa. Hindi ko idudumi ang aking kamay sa isang lalaking walang karangalan. Bawiin ko ang bawat solong bagay na ibinigay ko sa kanya. Ang aking sakripisyo, ang aking pera, ang aking pangalan at ang aking buhay. Pagpasok ko sa pinto ng ICU upang tabihan ang aking biyanan habang inihahanda ang operasyon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa bulsa. Isang text message mula sa hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Ibigay mo na kay Marco ang bahay bago mahuli ang lahat. Hindi mo kilala ang tunay niyang utang. Tinitigan ko ang mensahe sa gitna ng katahimikan ng silid. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Marco, hindi mo pa alam kung anong uri ng bagyo ang pinalabas mo ngayong gabi. Nabalot ng malamig na katahimikan ang kwarto ng ICU pagkatapos ng 3 oras na operasyon. Sa labas, ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa salamin ng bintana ay tila isang walang katapusang awit ng pagluluksa. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Doña Teresa. Hawak ang kanyang payat at nangangatog na kamay. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay nagpapakita kung gaano nakakarampot ang lakas na natitira sa kanyang katawan. Dahan-dahang namulat ang mga mata ng aking biyanan. Ang kanyang paningin na dating malabo ay biglang naging malinaw habang nakatitig sa aking mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko kailanman inasahan mula sa kanya. Ang lubos na pagsisisi at walang katapusang pagmamahal. Hinigpitan niya ang hawak sa aking mga daliri. Ang kanyang boses ay naging isang mahinang bulong na halos kainin ng ugong ng mga aparatong nakakabit sa kanya. Lena, patawarin mo ako. Sa lahat ng taon na hinayaan kong truhin kanyang parang katulong. Mama, huwag na po kayong magsalita. Mahinahon kong sinabi, habang dahan-dahang pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo gamit ang isang malinis na bimpo. Magpahinga na po kayo. Hindi, Lena. Makinig ka sa akin. Pilit niyang itinataas ang kanyang ulo mula sa unan. Ang kanyang boses ay puno ng pambihirang pagmamadali. Huwag mong ibigay sa kanya ang susi. Huwag mong hahayaan na kunin niya ang lahat. Ang aking anak na lalaki ay walang puso. Ngunit ikaw ang tunay kong anak. Inabot ng kanyang manggas ang ilalim ng kanyang unan. Gamit ang natitira niyang lakas, inilabas niya ang isang lumang sobreng papel na may kulay tanso at may nakatatak na selyo ng isang kilalang abogado. Inilagay niya ito sa aking palad at pinahawakan sa akin ng mahigpit. Protektahan mo ang sarili mo, Lena. Huwag kang papayag na tapakan kanya. Iyon ang kanyang mga huling salita. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ng kanyang mga daliri sa aking kamay. Ang sunod-sunod na maikling tunog ng monitor ng puso ay mabilis na nagbago patungo sa isang mahaba at diretsyong huni na nagbabalita ng pormal na pagtigil ng kanyang hininga. Wala na si Doña Teresa. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Yumuko lamang ako at dahan-dahang inilagay ang aking noo sa kanyang malamig na kamay. Dinarama ang huling init na mabilis na nawawala. Pagkalipas ng 5 oras, humigit kumula ang tanghali na. Narinig ko ang mabilis na tapak ng mga sapatos sa pasilyo sa labas ng kwarto. Binitawan ng pinto ang isang lakas at biglang pumasok si Marco. Nakasuot pa rin siya ng floral polo shirt na ginagamit sa tabing dagat. Bakas sa kanyang mukha ang pamumula at ang amoy ng alak na pilit itinatakpan ng mamahaling pabango. Lumalapit siya sa kama na may kasamang exaggerated na pag-iyak. Itinaas ang 2 kamay sa hangin habang gumagawa ng eksena sa harap ng mga nurse.
Mama? No, Mama, bakit mo ako iniwan? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pag-iyak, patungo sa matinding galit. Dinuro niya ang aking mukha sa harap ng mga taong nakatayo sa paligid. Bakit hindi mo ako tinawagan ng maayos? Kasalanan mo to, Lena. Kung pinaliwanag mo lang ng maayos sa text na malala na si Mama, lumipad ako pabalik agad mula sa meeting ko. Sinadya mo ba ito para lumabas akong masamang anak? Napakalakas ng kanyang boses, puno ng gaslighting at pagtatakip sa sarili niyang hiya. Hindi ako gumalaw, hindi ako tumayo. Ipinagpatuloy ko ang pagpunas sa mukha ni Doña Teresa, gamit ang wet wipes, upang linisin ang kanyang balat, bago siya dalhin sa funeral parlor. Ang aking kabuuang atensyon ay nasa namayapa kong biyanan, na para bang isang hangin lamang ang lalaking sumisigaw sa aking tabi. Kinausap kita, Lena. Bingi ka ba? Sigaw muli ni Marco habang hinahawakan ng marahas ang aking balikat. Dahan-dahan kong ibinaba ang bimpo. Lumingon ako sa kanya. Ang aking mga mata ay napakatahimik, napakalalamig, na para bang nakatitig ako sa isang estranghero na walang anumang halaga sa aking buhay. Inilabas ko ang aking telepono mula sa aking bag. Pindot ng isang beses. Iniharap ko ang maliit na screen sa mismong mukha niya. Nakatala doon ang 18 unanswered calls na ginawa ko habang nag-aagaw buhay ang kanyang ina. At sa ibaba nito, ang malinaw na resibo ng 200,000 piso na ipinambili niya ng handbag sa Boracay sa mismong oras na ipinapasok si Doña Teresa sa ICU. Napatigil si Marco. Ang kanyang sigaw ay nabara sa kanyang lalamunan. Namutla ang kanyang mukha habang nakatitig sa mga numero at sa pangalan ng butik sa Boracay. Ano to, Marco? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay hindi tumaas kahit isang antas, ngunit ang bawat salita ay parang balisong na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ito ba ang business meeting na sinasabi mo sa Cebu? Nagkatinginan ang mga nurse at doktor sa aming paligid. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa pasilyo. Ang dignidad na pilit inaalagaan ni Marco bilang isang respetadong negosyante ay nawasak sa loob ng ilang segundo. Ngunit tulad ng isang sanay na manloloko, mabilis siyang naghanap ng maipapalag. Sumatsat siya ng mabilis, itinataas ang kanyang kamay. Para sa negosyo natin yon, kailangan kong i-entertain ang investor para sa hinaharap ng pamilya natin. Bakit kailangan mo pang mag-imbestiga at gumawa ng kwento sa harap ng ibang tao? Asawa mo ako, Lena. Wala kang karapatang ipahiya ako. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang lalaking minahal ko sa loob ng 20 taon ay isang maliit at duwag na nilalang na nagtatago sa likod ng malalaking salita. Wala na tayong pag-uusapan dito, Marco, pabulong kong sinabi, ngunit sapat upang marinig ng lahat. Mag-usap tayo sa harap ng abogado bukas. Tinalikuran ko siya at sumama sa mga tauhan ng funeral parlor upang asikasuhin ang labi ni Doña Teresa. Naiwan si Marco sa gitna ng pasilyo, nakatayo sa ilalim ng maputi at malamig na ilaw ng ospital, habang ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatitig sa kanya nang may matinding jijiri at puot. Gabi na nang makabalik ako sa lumang bahay ng pamilya Navarro upang kumuha ng mga damit ni Doña Teresa at ang kanyang mga legal na dokumento para sa libing. Ang bahay ay madilim at tahimik. Mabilis akong pumunta sa silid ni Doña Teresa at binuksan ang maliit na bakal na vault na nakatago sa ilalim ng kanyang cabinet. Ang lagayan kung saan nakatago ang orihinal na titulo ng lupa ng aming tahanan. Inilagay ko ang maliit na susi na ibinigay sa akin ni Doña Teresa noong unang gabi. Umikot ang lock at bumukas ang pinto ng vault. Ngunit napahinto ako. Laman ng vault ay walang tao, walang titulo ng lupa, walang mga sertipikasyon. Nakuha na ito ni Marco bago pa man pumunta sa Boracay. Pinalabas na niya ang orihinal na dokumento upang gamiting sangla sa kanyang mga utang. Napahigpit ang hawak ko sa pinto ng vault. Ngunit sa halip na matakot, inilabas ko mula sa aking bag ang lumang sobreng papel na ibinigay sa akin ni Doña Teresa sa kanyang huling hininga. Inalis ko ang tahi ng sobre. Sa loob nito ay nakatago ang isang formal na deed of absolute sale at isang katibayan mula sa Registry of Deeds na dating ginawa ni Doña Teresa 2 buwan na ang nakararaan, isang dokumento na formal na naglilipat ng buong pagmamay-ari ng bahay
at lupa sa akin bago pa man subukan ni Marco na kumuha ng utang sa bangko. Ang titulong hawak ni Marco ay walang kwenta. Isang peking hakbang na magpapasok sa kanya sa kulungan. Hinalikan ko ang selyo ng sobre at ibinulong sa dilim. Salamat, Mama. Kinaumagahan, agad akong nagtungo sa opisina ni Attorney si Daniel Reyes sa Makati. Sa loob ng matayog na gusak, na may malalaking salaming bintana, tahimik ang kapaligiran habang nakatitig sa akin ang kilalang abogado ng pamilya. Sa ibabaw ng kanyang mesang gawa sa mahogany, dahan-dahan kong inilatag ang lumang sobreng papel, ang deed of absolute sale, at ang maliit na kulay, itim na USB drive na ibinigay sa akin ni Doña Teresa. Isinaksak ni Attorney Reyes ang USB drive sa kanyang laptop. Ang maliit na kulay berdeng ilaw ng drive ay patuloy na kumikislap sa gitna ng malamig na liwanag ng opisina. Habang binabasa ng abogado ang mga files sa screen, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha, mula sa formal na pakikiharap patungo sa matinding pagkabigla at galit. Mrs. Navarro, pinalabas ng asawa mo na pumirma si Doña Teresa sa isang loan agreement noong nakaraang buwan upang kumuha ng 5 milyong piso mula sa bangko gamit ang bahay bilang sangla, paliwanag ni Attorney Reyes habang itinuturo ang mga gawa-gawang dokumento. Malinaw na peke ang pirma rito, ngunit ang mas mahalaga, 2 buwan bago ito nangyari, formal nang inilipat ni Doña Teresa ang titulo ng bahay sa pangalan mo. May kasama pa itong buong psychiatric evaluation mula sa pambansang ospital na nagpapatunay na maayos at malinaw ang kanyang pag-iisip noong ginawa ang paglipat. Huminga ako ng malalim. Ang bawat piraso ng puzzle na inihanda ng aking biyanan ay tila isang matibay na kastilyo na nagpoprotekta sa akin laban sa kasakiman ni Marco. Inalis ni Attorney Reyes ang kanyang salamin at tinitigan ako ng may malalim na paggalang. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, malapit sa aking mga daliri. Nakahanda ka na bang bawiin ang lahat, Mrs. Navarro? Tumingin ako sa kanya ng may malamig at hindi matitinag na determinasyon. Hindi ko lang babawiin ang nararapat sa akin, attorney. Wawasakin ko ang bawat kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng 20 taon. Tumango ang abogado at muling tumingin sa screen. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsusuri, may napansin siyang isa pang kakaibang rekord sa bank statement ng pamilya. May 2 milyong piso na inilipat mula sa joint account ni Marco at ng kanyang kapatid na si Maribel patungo sa isang hindi kilalang korporasyon nitong nakaraang linggo lamang. Napahinto ako. Si Maribel, ang emosyonal at madaling maipit na emgawa ni Marco, ay walang kaalam-alam na ginagamit na pala ang kanyang pangalan sa mga ilegal na transaksyon ng kanyang kapatid. Kapuna nang makabalik ako sa lumang tahanan ng pamilya Navarro. Ang pintuan ng front porch ay nakatagilid ng kaunti. Nang dahan-dahan ko itong itinulak at pumasok sa sala, pinalibutan ako ng isang eksenang hindi ko kailanman inasahan sa loob ng sarili kong bahay. Nakatayo si Marco sa gitna ng kwarto. Nakatitig sa akin ng may mapagmalaking ngiti. Ngunit ang mas nakakapukaw ng galit ay ang babaeng nakaupo sa aking paboritong sofa sa sala. Si Clarissa. Nakasuot siya ng mamahaling silk lounge dress, eleganteng nakasandal sa mga unan, at hawak ang paboritong porselanang tasa ng kape ni Doña Teresa. Umiinom siya mula rito na parabang siya na ang bagong may bahay. Welcome home, Ate Lena. Maarte at pabulong na bati ni Clarissa habang binababa ang tasa sa mesita. Lumapit si Marco sa akin at ibinagsak ang isang makapal na hanay ng mga papel sa ibabaw ng glass table. Ang tunay niyang kulay ay lumabas ng walang anumang pag-aalinlangan. Pumirma ka na dyan, Lena, malamig at utos na sinabi ni Marco. Yan ang kasunduan sa annulment at ang waiver para sa bahay. May 48 oras ka para mag-impake ng mga basahan mo at umalis sa bahay na ito. Rerematahin na ito ng bangko at ililipat namin ni Clarissa ang natitirang ari-arian sa bagong negosyo natin. Tinitigan ko ang mga papel sa mesa. Pagkatapos ay itinutok ko ang aking paningin kay Clarissa na nakangiti sa aking likod at kay Marco na nakatayo ng may kapangyarihan sa aking harap. Wala silang kaalam-alam na ang perang inaakala nilang makukuha nila ay isang malaking hukay na inihanda ng batas para sa kanila.
Naging napakatindi ng lamig sa loob ng hapagkainan noong gabing iyon. Inimbitahan ni Marco ang kanyang nakababatang kapatid na si Maribel sa bahay para sa isang tinatawag niyang hapunan para sa pamilya upang pag-usapan ang mga ari-arian ni Doña Teresa. Ngunit ang totoong dahilan, nais niyang ipakilala si Clarissa bilang bagong tagapamahala ng pamilya. Habang naroroon ako, nakatakip ng mamahaling mantel ang mesa. Nakaupo si Clarissa sa tabi ni Marco, nakasuot ng simpleng blusa na nagkukunwaring pormal. Habang ako ay nakatayo sa tabi ng kusina at dahan-dahang inilalapag ang mga mangkok ng mainit na sabaw at kanin. Tumingin si Marco kay Maribel na may pilit ng ngiti. Maribel, pinalalipat ko muna si Lena sa isang maliit na apartment sa Cubao. Dahil sa dami ng utang na naiwan sa negosyo, kailangan nating tipirin ang pondo. Si Clarissa muna ang hahawak ng mga bayarin sa bahay na ito habang inaayos natin ang mga legal na papel. Tumingin si Maribel sa akin nang may halong pagtataka at awa. Kuya, bakit kailangang lumipat ni Ate Lena? 20 taon siyang nanirahan dito at siya ang nag-alaga kay Mama. Mabilis na sumingit si Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng maarting lambing at pambubulatilyo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Marco. Ate Lena, para rin naman sa kabutihan mo ito. Alam kong napagod ka sa pag-aalaga kay Doña Teresa sa ospital. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa'yo mag-isa, kaya mas makakapagpahinga ka sa mas maliit na lugar. Ibinaba ko ang mangkok ng kanin sa gitna ng mesa. Dahan-dahan kong kinuha ang aking plato at kumuha ng kaunting kanin. Tinitigan ko si Clarissa nang may napakalamig at napakatahimik na ngiti. Clarissa, ang bahay na ito ay hindi para sa mga taong pumasok sa pinto nang walang paalam. Nagbago ang mukha ni Marco. Ang kanyang leeg ay namula sa galit. Malakas niyang itinampal ang kanyang palad sa ibabaw ng wooden table na nagpagalaw sa mga tasa at plato. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa bisita ko. Ako ang lalaki sa bahay na ito, Lena. Ako ang magdedesisyon kung sino ang mananatili at kung sino ang aalis. Hindi man lang kumurap ang aking mga mata sa kanyang pagwawala. Ang aking kamay ay nanatiling maayos habang hawak ang baso ng tubig. Dahan-dahan kong inabot ang aking bag na nakasabit sa likod ng aking upuan. Inilabas ang isang pirasong papel at dahan-dahan itong inilagay sa mismong harap ni Maribel. Iyon ang printed copy ng resibo mula sa Boracay Resort at ang billing statement ng credit card na ginamit sa boutique. Tinitigan ni Maribel ang papel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki habang binabasa ang petsa at oras na nakatatak sa itaas ng dokumento. Ang eksaktong gabi at oras kung kailan nag-aagaw buhay ang kanilang ina sa ICU. Lumingon si Maribel kay Marco nang may matinding pagkabigla. Kuya Marco, noong gabing nag-aagaw buhay si Mama sa ospital, nasa Boracay ka kasama si Clarissa at ginamit mo ang pondo ng ospital para bumili ng bag? Napahinto si Marco. Ang kanyang lalagukan ay gumalaw habang naghahanap ng kasinungalingan. Maribel, pinalalaki lang ni Lena ang bagay na, yan. Business meeting yon. Business meeting sa Boracay habang namamatay si Mama. Sigaw ni Maribel habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at bighati. Mabilis na tumayo si Clarissa. Ang kanyang pambubulatilyo ay pinalitan ng takot. Habang nagmamadaling naglabas ng isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling bag. Maribel, huwag kang magalit. Kung pera ang problema para sa libing ni Doña Teresa, may 500,000 piso ako rito. Cash ito. Ako na ang magbabayad sa funeral parlor para hindi na kayo mag-away. Itinapat niya ang sobre ng pera sa mesa. Tinitigan ko ang makapal na sobre ng cash. 500,000 piso sa cash mula sa isang babaeng nagpapakilalang simpleng business consultant? Saan nakuha ni Clarissa ang ganoong kalaking pera sa loob lamang ng ilang araw? Uminom ako ng tubig mula sa aking baso, tahimik na pinagmamasdan ang pagputok ng kasinungalingan sa kanilang mga mukha. Wala akong kailangang isigaw. Ang katotohanan mismo ang gumagawa ng trabaho para sa akin. Tinitigan ni Maribel si Clarissa nang may matinding jijiri. Huwag mong dungisan ang libing ng ina ko ng pera mo. Tinalikuran ni Maribel ang hapagkainan at mabilis na lumabas ng bahay. Pinalo ang pinto sa kanyang pag-alis. Naiwan ang katahimikan sa kwarto. Galit na pinalayas ni Marco si Clarissa
upang ihatid ito sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, habang ako ay naghuhugas ng mga plato sa dim na ilaw ng kusina, pumasok si Marco. Ang kanyang mga tapak ay mabigat at puno ng poot. Lumapit siya sa aking likod at marahas na hinawakan ang gilid ng sink. Ikinulong ako sa pagitan ng kanyang mga braso. Iniyukod niya ang kanyang ulo malapit sa aking tainga. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong, ngunit napakamandag na banta. Nakasira ka man ng gabi ngayon, Lena. Siguraduhin mo lang na handa ka bukas. Sa pagbasa ng testamento sa opisina ng abogado, sisiguraduhin kong lalabas kang walang-wala sa bahay na ito. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ang aming mga mukha ay ilang pulgada lamang ang layo. Tinitigan ko ang kanyang mga mata nang may matinding lamig. Subukan mo, Marco, pabulong kong sagot. Tingnan natin kung sino sa atin ang lalabas na walang-wala. Halos kalagitnaan na ng gabi nang magtungo ako sa maliit na apartment ni Maribel sa Pasig. Pagkatapos ng kaguluhan sa hapagkainan, alam kong hindi makakatulog ang nakababatang kapatid ni Marco. Nang buksan niya ang pinto, nakita ko ang kanyang mga matang namumula at may bakas ng matinding pag-iyak. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, sa ilalim ng malamig na ilaw ng lampara. Hawak ang isang lumang larawan ng kanilang pamilya. Pumasok ako ng tahimik at umupo sa kanyang tabi. Hindi ako nagsalita agad. Inilabas ko mula sa aking bag ang mga printed na dokumento na ibinigay sa akin ni Attorney Daniel Reyes mula sa USB drive na iniyakan ni Doña Teresa. Maribel, mahinahon kong sinabi habang ibinababa ang mga papel sa kanyang kandungan. Gusto kong makita mo ito bago dumating ang umaga. Tinitigan ni Maribel ang mga papel habang binabasa niya ang mga linya ng kontrata mula sa isang kilalang lending firm. Dahan-dahang lumaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Iyon ay isang loan agreement para sa 3 milyong piso at sa ilalim ng pangalan ni Marco bilang principal borrower. Nakasulat ang pangalan ni Maribel bilang co-maker, kasama ang isang pinalabas at pinalitang pirma na ginawa ng kanyang sariling kapatid nang walang kaalaman niya. Pipirma ko to, pero kailanman hindi ako pumirma sa ganitong utang, utal na sinabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ate Lena, 3 milyon to. Kapag hindi ito nabayaran, kukunin nila ang maliit kong kondo at ang savings ko. Tinitigan ko siya ng may malalim na awa. Ninakaw niya ang pondo ng ospital ni Mama. Pinalabas niya ang titulo ng bahay natin. At ginamit niya ang pangalan mo para kumuha ng pera na ipinamigay niya kay Clarissa. Si Marco ay hindi na ang kapatid na kilala mo, Maribel. Isa na siyang taong nakahandang sumira ng kahit kanino para lang sa sarili niyang luho. Naitapon ni Maribel ang mga papel sa sahig at yumakap sa akin ng mahigpit. Yumugyog ang kanyang mga balikat sa matinding pagtangis at pagsisisi. Ate Lena, patawarin mo ako. Ang tanga-tanga ko. Naniwala ako sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Akala ko ikaw ang sumisira sa pamilya natin. Patawarin mo ako, ate. Hinalikan ko ang kanyang ulo at hinawakan ang kanyang mga balikat. Huwag kang matakot, Maribel. Hindi kita hahayaang lumubog kasama niya. Bukas sa pagbasa ng testamento sa opisina ng abogado, kailangan kong tumayo ka sa tabi ko. Kailangan nating tapusin ang kasakiman niya bago niya tuluyang sirain ang buhay mo. Mabilis na tumango si Maribel. Pinapahid ang kanyang mga luha gamit ang kanyang manggas. Gagawin ko ang lahat, ate. Pipirma ako sa affidavit. Magpapakita ako sa abogado. Mag-iikot na ang araw nang makabalik ako sa lumang bahay ng pamilya Navarro. Maagang nagising si Marco. Nakatayo siya sa pasilyo, nakasuot ng kanyang pormal na suit para sa inaasahan niyang pagbasa ng testamento. Hawak ang isang tasa ng kape at nakangiti ng may pagmamayabang. Ngunit bago pa man kami makaalis ng bahay, isang lakas na katok ang narinig mula sa gate. Pumasok ang isang courier na nakasuot ng uniforme ng gobyerno. Inabot nito ang isang opisyal na dilaw na sobre na nakapangalan kay Marco Navarro. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang sobre sa harap ng hagdanan. Habang binabasa niya ang sulat mula sa Bureau of Internal Revenue at ang formal na notice mula sa bangko, hinggil sa kahina-hinalang pondo ng kanyang dummy corporation. Unt-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang papel. Tinitigan ko siya mula sa tuktok ng hagdanan. Nakatayo ako doon, tahimik, malamig,
at handa na para sa huling pagwawasak sa kanyang mga kasinungalingan. Ang conference room ng opisina ni Attorney Daniel Reyes sa Makati ay napapalibutan ng malalaking salaming bintana na nagpapakita ng matataas na gusali ng lungsod. Sa gitna ng kwarto, nakatayo ang isang mahabang mesang gawa sa mahogany. Doon nakaupo si Attorney Reyes sa dulo, hawak ang isang malaking selyadong sobrang papel na may tatak ng pambansang notaryo at ng pampublikong korte. Nakatabi ko si Maribel. Tahimik ang aking kamay sa ibabaw ng aking bag habang ang aking dibdib ay pinalilibutan ng isang malamig at hindi matitinag na kapayapaan. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Marco na nakasuot ng mamahaling designer suit. May kasamang matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang likod ay si Clarissa, na nakasalamin ng maitim at may hawak na mamahaling bag, nakatingin sa akin nang may puno ng pang-aasar at pambubulatilyo. Umupo si Marco sa kabilang dulo ng mesa, pinalitada ang kanyang mga kamay at nakatitig sa akin. Nandito ka pa rin, Lena. Sulitin mo na ang natitirang oras mo sa bahay ng pamilya ko. Dahil pagkatapos basahin ni attorney ang testamentong ito. Siguraduhin mong nakaimpake na ang mga basahan mo bago magdilim. Hindi ako sumagot. Hindi ko man lang inangat ang aking tingin sa kanya. Ang mga salita ng isang taong malapit ng bumagsak ay walang anumang halaga sa akin. Huminga ng malalim si Attorney Reyes. Dahan-dahan niyang ginamit ang isang pambukas ng sulat upang sirain ang kulay pulang wax seal ng sobre. Ang tunay na katahimikan ay sumakop sa buong silid. Inilabas ng abogado ang mga legal na pahina at formal na nagsimulang magsalita. Ito ang huling habilin at testamento ni Doña Teresa Navarro, ginawa at pinatunayan sa harap ng 3 opisyal na saksi at ng notaryo pampubliko, panimula ni Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay malakas, malinaw, at umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Inilipat niya ang pahina. Ayon sa kagustuhan ng namayapa, ang buong pagmamay-ari ng bahay at lupa sa Quezon City, ang 100% ng mga shares sa pampamilyang negosyo ng pamamahagi ng pagkain, at ang 80% ng lahat ng natitirang savings sa bangko ay direktang ipinamamana sa kanyang legal na menor de edad na anak sa puso at pamilya, kay Lena Navarro. Napatigil ang mundo sa loob ng silid. Napatayo si Marco mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagmamayabang patungo sa matinding galit at pagkabigla. Malakas niyang itinampal ang kanyang 2 palad sa ibabaw ng mahogany table na nagpagalaw sa mga dokumento at baso. Nababaliw ka ba, attorney? Fake yan. Binayaran ka ng babaeng yan para palitan ang testamento ni mama. Ako ang tanging lalaking anak. Ako ang may karapatan sa lahat ng ari-arian ng pamilya Navarro. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang itinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri. Malamig na tumingin si Attorney Reyes sa kanya. Inabot ng abogado ang remote control at pinindot ang ilaw ng malaking TV monitor sa dingding ng conference room. Sumindi ang screen, isang video recording ang lumabas. Doña Teresa, 2 buwan bago siya pumanaw, ay nakaupo sa isang silya sa harap ng 2 kilalang psychiatric evaluators mula sa ospital at ni Attorney Reyes. Sa malinaw at buong-buong boses, nagsalita si Doña Teresa sa kamera. Ako si Teresa Navarro, nasa wastong pag-iisip at malayang pagpapasya. Ang aking anak na si Marco ay nagnakaw sa pondo ng aming pamilya. Nagpalabas ng mga dokumento at tuluyang kinalimutan ang kanyang tungkulin bilang anak. Dahil dito, formal ko siyang idinedeklara bilang disinherited. Walang anumang karapatan sa alinmang bahagi ng aking ari-arian. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay ibinibigay ko kay Lena Navarro, ang tanging taong tunay na nagmahal at nag-alaga sa akin hanggang sa huli. Nang matapos ang video, pinalibutan ng matinding hiya at pagkalito ang mukha ni Marco. Napaupo siya sa kanyang silya, nanginginig at hindi makapaniwala. Idinagdag pa ni Attorney Reyes ang huling detalye. Bukod dito, batay sa audit ng mga bangko, ang pondo na pinalabas ni Marco Navarro ay dumaan sa isang dummy corporation. At ayon sa mga dokumento ng SEC, ang pondo ay inilipat sa pangalan ng isang Clarissa Santos. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Clarissa ay tuluyang namutla.
Nawala ang kanyang pambubulatilyo. Nagmamadali niyang inalis ang kanyang salamin at napatingin kay Marco nang may matinding takot. Habang napagtatanto na ang kanyang pangalan ay nakakabit na sa isang kasong kriminal. Lumalabas ang tunay na hayop kay Marco nang maunawaan niyang wala na siyang makukuha. Bigla siyang tumayo at mabilis na lumundag. Patawid sa mesa, sinusubukang hawakan ng marahas ang aking leeg habang sumisigaw. Ibibigay mo sa akin ang bahay. Akin yon. Huwag mo akong susubukan, Lena. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang mga kamay sa akin, mabilis na pumasok ang dalawang matangkad na security guard nang gusali kasama si Attorship Reyes. Hinawakan nila ang dalawang braso ni Marco at marahas itong ibinagsak pabalik sa kanyang upuan. Ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likod. Nakatayo ako doon, tahimik at hindi man lang natakot. Dahan-dahan kong binuksan ang aking bag. Inilabas ko ang isang maliit na puting sobre kung saan nakatago ang gintong singsing ng aming kasal, na hinubad ko noong gabing iyon sa ICU. Dahan-dahan kong inilagay ang sobre sa ibabaw ng mahogany table at itinulak ito patungo sa harap ni Marco. Tinitigan ko siya ng may matinding lamig. Ang kasal natin ay natapos na noong gabing pinalitan mo ang buhay ni Mama ng handbag para sa babae mo. Wala ka nang makukuha mula sa akin, Marco. Ni isang sentimo, ni isang silid sa bahay, at ni isang patak ng luha mula sa mga mata ko. Kinuha ni Attorney Reyes ang isang kulay bughaw na folder at ibinagsak ito sa harap ni Marco. At Mr. Navarro, ito ang opisyal na court order mula sa RTC Manila. Ang lahat ng iyong mga personal na account at kredito ay formal nang na-freeze ng korte simula ngayong oras na ito. Naiwan si Marco na nakatayo habang pinahahawakan ng mga guard, nanginginig, napapahiya, at tuluyang nawalan ng kahit anong dignidad sa harap ng lahat. Kinaumagahan pagkatapos ng pagbasa ng testamento, sinubukan ni Marco ang isang desperadong hakbang. Dahil hindi niya tanggap ang legal na desisyon ng kanyang ina, nagpadala siya ng 4 na matitigas na lalaki sa bodega ng aming pampamilyang negosyo sa Quezon City. Nais niyang palitan ang mga bakal na padlock ng pintuan at takutin ang mga tauhan at supplier upang pigilan ang operasyon ng negosyo. Nang makarating ako sa harap ng bodega, naabutan ko si Marco na nakatayo sa tabi ng delivery van, nagsisisigaw sa mga manggagawa habang ang kanyang mga inupahang tauhan ay gumagamit ng mga lagari upang sirain ang lumang kadena ng gate. Walang sino man sa inyo ang maglalabas ng paninda. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay paos at puno ng matinding galit. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Ang sino mang sumunod sa babaeng iyon ay tatanggalin ko sa trabaho ngayon din. Hindi ako nag-isa. Bumaba ako mula sa sasakyan kasama si Kapitan Santos ng barangay, 2 armadong pulis, at si Attorney Daniel Reyes na may hawak na isang formal na kulay puting folder. Dahan-dahan kaming lumapit sa pintuan ng bodega. Nang makita ako ni Marco, mabilis siyang humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag kang makialam dito, Lena. Pundasyon ko ang negosyong ito. Hindi mo pwedeng kunin ang pinaghirapan ko. Malamig na humakbang sa harap si Kapitan Santos at ang mga pulis. Inabot ni Attorney Reyes sa opisyal ng pulisya ang isang kulay bughaw na papel na may malaking kulay pulang selyo mula sa Regional Trial Court. Mr. Navarro, formal na sinabi ng pulis habang itinuturo ang dokumento. Ito ay isang opisyal na temporary restraining order at right of injunction mula sa korte. Ipinagbabawal sa iyo ang paglapit sa bodega na ito sa loob ng 50 metro, pati na ang paghimasok sa anumang operasyon ng negosyo ni Mrs. Elena Navarro. Kapag hindi ka umalis sa loob ng 5 minuto, aarestuhin ka namin para sa contempt of court. Napahinto ang mga inupahang lalaki ni Marco. Nang maunawaan nilang pulis at korte na ang kausap nila, mabilis nilang ibinaba ang mga lagari at bakal na gamit. Humarap ang pinuno ng mga lalaki kay Marco at nagwika. Boss, hindi kami makikipag-away sa pulis. Bayaran mo na lang kami sa oras namin para makalis na kami. Nangangatog ang mga daliri ni Marco habang inilalabas ang kanyang wallet. Kinuha niya ang kanyang kulay itim na credit card at ibinigay sa kanila.
Ngunit mabilis na nagsalita si Attorney Reyes. Mister, huwag niyo nang subukan. Ang lahat ng credit card at bank account ni Mr. Navarro ay formal nang na-freeze ng korte simula pa kahapon. Sinubukan pa ring gamitin ni Marco ang kanyang telepono upang mag-transfer ng pera sa pamamagitan ng mobile app. Ngunit isang kulay, pulang babala ang lumabas sa kanyang screen. Account suspended by judicial order. Nagalit ang mga inupahang lalaki. Wala ka palang pera, boss. Inaksaya mo lang ang oras namin. Mabilis silang umalis habang pinagmumura si Marco sa harap ng maraming tao. Ang mga kapitbahay, mamimili, at ang aming mga lumang supplier na nakatayo sa paligid ay patuloy na nag-uusap at nakatitig kay Marco nang may matinding jijiri at paghamak. Ang dating negosyante na nagpapakita ng kaginhawaan ay nakatayo ngayon sa gitna ng kalsada. Walang pera, walang tauhan, at walang natitirang karangalan. Kumuha ako ng 2 bote ng malamig na tubig mula sa loob ng opisina at inabot ito kay Kapitan Santos at sa mga pulis. Salamat sa tulong ninyo, Kapitan. Mahinahon kong sinabi. Ang aking boses ay malinaw at puno ng kapayapaan. Lahat po ng operasyon dito ay mananatiling legal at maayos. Tumingin sa akin si Marco mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabiguan at pagtataka kung paano ang isang babaeng itinuturing niyang mahina sa loob ng 20 taon ay naging isang pader na hindi niya kayang ibagsak. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang bank manager sa kanyang telepono habang naglalakad palayo. Hello, manager. Bakit na-lock ang account ko? Kailangan ko ng cash ngayon din. Ngunit ang sagot ng manager sa kabilang linya ay malamig at walang awa. Mr. Navarro, may opisyal na utos ang korte. Wala kaming maipapalabas na kahit 1 piso mula sa account mo hanggang sa matapos ang kasong kriminal. Naiwan si Marco sa gilid ng kalsada. Hawak ang kanyang teleponong wala ng silbi, habang ang pintuan ng bodega ay pormal kong nilagyan ng aming sariling bagong lock. Sa isang matayog na condominium tower sa Bonifacio Global City, doon nagtago ang natitirang pag-asa ni Marco. Pagkatapos ma-freeze ang lahat ng kanyang bank accounts at mapaalis sa bodega, pumasok siya sa kwarto ni Clarissa, ang lugar na ipinagbili niya ng sarili niyang pamilya at tinustusan ng perang ninakaw sa kanyang sariling ina. Hinihingal siya, gulo-gulo ang kanyang suit at pawisan ang kanyang mukha habang binubuksan ang pinto ng condo unit. Umaasa siyang makakakuha ng tulong mula sa babaeng ipinalit niya sa 20 taon ng aming pagsasama. Ngunit nang pumasok siya sa sala, pinalibutan siya ng isang eksenang hindi niya inasahan. Ang malaking kwarto ay kalahating blangko na. Nakatambak sa gilid ng pasilyo ang 3 malalaking bagahe. Nakatayo si Clarissa sa tapat ng salamin, nakasuot ng pang-alis na damit at maitim na salamin sa mata, habang hawak ang isang passport at flight ticket patungong Singapore. Clarissa, desperadong sigaw ni Marco, habang lumalapit at hinahawakan ng 2 braso ng babae. Kailangan ko ng tulong mo, cash out natin ang mga alahas na binili ko sa iyo noong nakaraang buwan. Kailangan kong magbayad ng abogado para makuha ko pabalik ang bahay. Dahan-dahan inalis ni Clarissa ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Inalis niya ang kanyang salamin at tinitigan si Marco ng may matinding jijiri at pambubulatilyo na pinalitan ng malamig na paghamak. Marco, nababaliw ka na ba? Malamig na sinabi ni Clarissa. Naniwala ako sa iyo noong sinabi mong milyonaryo ka at ang asawa mo ay isang simpleng katulong lang sa bahay. Yun pala, baon ka sa utang, peke ang mga negosyo mo, at ang asawa mo ang tunay na may hawak ng lahat ng ari-arian at respeto sa pamilya nyo. Napatigil si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Clarissa, anong pinagsasasabi mo? Minahal kita. Iniwan ko si Lena at ang pamilya ko para sa'yo. Ibinigay ko sa'yo ang 200,000 sa Boracay. Isang maikling tawa ng paghabag ang lumabas sa mga labi ni Clarissa. Ginamit lang kita, Marco. Ang isang lalaking kayang magtaksil at mag-iwan sa sarili niyang inang nag-aagaw buhay ay napakadaling gamitin at itapon. Akala mo ba minahal kita? Minahal ko ang perang inakala kong mayroon ka. Ngayong wala ka ng piso at hahabulin ka na ng pulis, bakit pa ako mananatili sa iyo? Sumumpa si Marco at sinubukang agawin ang bagahe ni Clarissa.
ngunit mabilis na pinindot ni Clarissa ang intercom sa dingding. Sa loob ng 2 minuto, pumasok ang 2 matangkad na security guard ng condominium. Hinawakan nila ang 2 balikat ni Marco at marahas siyang inilabas sa kwarto. Sa huling sandali, inutusan ni Clarissa ang kanyang kasambahay na itapon ang ilang natitirang damit ni Marco sa 2 itim na plastic trash bag at ibagsak ito sa kalsada sa labas ng gusali. Mula sa bakuran ng aming lumang bahay sa Quezon City, nakaupo ako sa ilalim ng mangga habang umiinom ng mainit na tsokolate. Ang hangin ng hapon ay malamig at tahimik. Kumislap ang screen ng aking telepono. Isang mensahe mula sa private investigator na kinuha ni Atty. Reyes ang dumating. Naglalaman ito ng ilang larawan at isang maikling video. Sa video, nakita ko si Marco na nakatayo sa tabi ng kalsada sa BGC, basang-basa sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Nakaupo sa tabi ng 2 itim na plastic trash bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Ang lalaking minsang nagmarunong at nagmalaki ay mukha ng isang pulubi na itinapon ng sarili niyang kabit. Walang galit na natira sa aking dibdib. Wala ring awa. Ang nakikita ko ay ang simpleng pag-ikot ng gulong ng katarungan. Ang kung ano ang itinanim mo, iyon din ang iyong aaniin. Uminom ako muli ng tsokolate at dahan-dahang itinabi ang telepono. Ilang minuto ang nakalipas, tumawag si Atty. Daniel Reyes. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay pormal at malinaw. Mrs. Navarro, pormal nang inilabas ng Regional Trial Court sa Manila ang warrant of arrest para kay Marco Navarro para sa kasong falsification of public documents at large-scale estafa. Wala na siyang mapagtataguan pa. Inayos ko ang shawl sa aking balikat at sumagot, "Salamat, attorney. Hayaan nating ang batas ang magtapos sa kung ano ang sinimulan niya." Maliwanag ang sikat ng araw sa Hall of Justice sa Quezon City noong umagang iyon. Sa loob ng opisina ng piskal, ang malamig na sahig na gawa sa marmol at ang patuloy na tunog ng mga papel na inililipad ay nagbibigay ng pormal na kapaligiran. Nakatayo ako sa tabi ni Atty. Daniel Reyes habang nakaupo si Maribel sa harap ng prosecutor. Dahan-dahan niyang inilalagda ang kanyang pangalan sa dulo ng isang makapal na affidavit, ang opisyal na testimonya na nagpapatunay sa ginawang pagnanakaw at paghahukay ng kanyang sariling kapatid na si Marco sa pondo ng pamilya. Tinitigan ng piskal ang mga dokumentong nanggaling sa USB drive ni Doña Teresa. Ang bawat bank statement, ang mga peking pirma, at ang video recording ng aking biyanan ay sapat na upang mabuo ang isang napakatibay na kasong kriminal para sa falsification of public documents at large-scale estafa. Tumingin sa akin ang piskal ng may malalim na paggalang. "Mrs. Navarro, kumpleto at malinis ang inyong mga ebidensya. Ang kasong ito ay direktang ipapasa sa korte ngayong araw. Wala nang paraan upang makalabas ang akusado sa piyansa." Huminga ako ng malalim. Nang lumabas kami ng gusali, patungo sa bakuran na may malaking puno ng akasya, hinawakan ni Maribel ang aking kamay ng mahigpit. Walang natitirang alinlangan sa kanyang mga mata. Tanging ang ginhawa ng isang taong pumili ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan. "Salamat, Ate Lena," pabulong na sinabi ni Maribel. "Dahil sa'yo, nahanap ko ang lakas ng loob na tumayo sa sarili kong mga paa." Sa mismong sandaling iyon, kumislap ang screen ng aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Tiningnan ako ni Atty. Reyes at tumango. Sinagot ko ang tawag at inilagay ang telepono sa aking tainga. Ang boses na lumabas sa kabilang linya ay paos, nanginginig, at puno ng matinding takot. Si Marco. Tumatawag siya mula sa isang pampublikong payphone. "Lena, pakiusap, mag-usap tayo," nagmamakaawang sinabi ni Marco. Ang kanyang dating pagmamayabang at kaanghangan ay tuluyang naglaho. "Bawiin mo ang kaso sa piskal. 20 taon tayong magkasama, Lena. Asawa mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Ako ang ama ng mga pangarap natin noon. Nakatayo ako sa ilalim ng lilim ng akasya. Ang aking mukha ay nanatiling tahimik, at ang aking boses ay naging isang malamig na balisong na naghihiwalay sa aming nakaraan at kasalukuyan. Marco, namatay ang pagiging asawa ko sa iyo noong gabing pinalitan mo ang buhay ni Mama ng handbag sa Boracay. Mahinahon kong sagot. Hindi kita ipinakukulong dahil sa galit o paghihigante.
Ipinakukulong kita dahil iyon ang tanging paraan upang matuto ka ng respeto sa batas, sa pamilya at sa buhay ng ibang tao. Lena, maawa ka sa akin. Wala na akong pera. Iniwan na ako ni Clarissa. Sigaw ni Marco habang naririnig ang kanyang mabilis na paghinga. Ang mga pinili mo ang nagdala sa iyo diyan, Marco. Magsimula ka ng matutong magbayad. Ibinigay ko ang telepono kay Attorney Daniel Reyes. Inilapit ng abogado ang receiver sa kanyang bibig at pormal na nagsalita. Mr. Navarro, huwag ka nang mag-abalang tumakbo. Ang signal ng teleponong gamit mo ay pormal nang naituro ng pulisya sa kinaroroonan mo sa Valenzuela. Humarap ka na ng maayos sa batas. Ibinaba ni Attorney Reyes ang tawag. Tumingin ako sa kalangitan ng Quezon City. Ang malamig na hangin ng tanghali ay nagdala ng panibagong liwanag sa aking pakiramdam. Ang huling pader na nagtatagumpay sa kasakiman ni Marco ay tuluyan ng nabuwag. Nakatanggap si Attorney Reyes ng isang formal na dispatch mula sa pulisya. Nahanap na si Marco na nagtatago sa isang lumang bodega sa Valenzuela. Sinusubukang makipag-ugnayan sa isang illegal recruiter upang makalabas ng bansa. Ngunit ang buong paligid ng bodega ay pinalilibutan na ng 3 operational units ng pulisya. Hapon na nang makarating kami sa isang lumang lugar ng mga bodega sa Valenzuela. Ang kalangitan ay pinalilibutan ng mabibigat na kulay abong-ulap. Sa gitna ng makipot na kalsada, nakatayo ang 3 sasakyan ng pulisya. Ang kanilang mga kulay pula at bughaw na ilaw ay patuloy na umiikot at nagbibigay ng liwanag sa paligid. Nagtatago si Marco sa loob ng isang abandonadong imbakan ng bakal. Sinubukan niyang lumabas sa isang kalawanging pinto sa likod. Dala ang isang lumang duffel bag na naglalaman ng ilang piraso ng kanyang natitirang damit. Ngunit bago pa man siya makalayo sa gilid ng pader, humarang ang 4 na armadong pulis sa kanyang daan. Huwag kang gumalaw, Marco Navarro, pormal na sigaw ng opisyal ng pulisya habang inilalabas ang warrant of arrest. Arestado ka para sa kasong falsification of public documents at large-scale estafa. Mabilis na nagtipon ang mga kapitbahay, mamamayan, at mga manggagawa sa paligid. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa isang negosyanteng nagtaksil sa sariling ina at pamilya ay mabilis na kumalat sa buong lugar. Bumaba ako mula sa sasakyan kasama si Attorney Daniel Reyes at si Maribel. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada, nakasuot ng simpleng kulay, itim na blusa, nakatayo ng erect at may buong dignidad. Nang makita ako ni Marco sa gitna ng maraming tao, ang natitira niyang yabang ay tuluyang nadurog. Nabitawan niya ang kanyang duffel bag sa basang kalsada. Sa harap ng lahat ng tao, sa harap ng mga pulis, kapitbahay at ni Maribel, lumuhod si Marco sa putikan. Umiyak siya ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin habang nawawala ang bawat katiting ng kanyang hiya at karangalan. Lena! Lena! Maawa ka sa akin! Nagmamakaawang sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at bighati. 20 taon tayong nag-asawa. Patawarin mo ako, pakiusap. Gagawin ko ang lahat, ibabalik ko ang lahat, huwag mo lang akong ipakulong. Lena, magmakaawa ako sa iyo. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa kanya. Huminto ako 3 talampakan ang layo mula sa kanyang kinaroroonan. Tinitigan ko ang lalaking minsang nagharing uri sa aking buhay sa loob ng 2 dekada. Walang galit sa aking mga mata, walang luha, walang ingay ng paghihiganti. Tanging ang isang napakalawak, napakalalim at napakalalamig na katahimikan ang natitira sa aking dibdib. Nagsalita ako sa isang malinaw at buong boses na narinig ng lahat ng taong nakatayo sa paligid. Namatay ang pagiging asawa ko sa iyo noong gabing pinalitan mo ang buhay ni Mama ng handbag sa Boracay. Hindi kita ipinakukulong dahil galit ako, Marco. Ipinakukulong kita dahil ang batas lamang ang natitirang paraan upang matuto ka ng respeto sa tao, sa pamilya, at sa sarili mong salita. Humakbang sa harap ang opisyal ng pulisya. Inabot niya ang 2 kamay ni Marco sa kanyang likod at marahas na ikinabit ang mabigat na bakal na pusa sa kanyang mga pulso. Ang tunay na pagkandado ng bakal ay nagpatigil sa lahat ng kanyang pag-asa. Isinisigaw pa rin ni Marco ang aking pangalan
habang dahan-dahan siyang iniaalalayan ng mga pulis patungo sa loob ng patrol car. Lena! Lena! Huwag mo akong iwan! Dahan-dahan kong tinalikuran si Marco. Ang aking mga hakbang ay maayos at may tiwala sa sarili. Hindi ako lumingon kahit isang beses hanggang sa marinig ko ang pagdo-close ng pinto ng sasakyan ng pulisya at ang unti-unting paglayo nito sa kalsada. Gabi na nang makabalik ako sa lumang bahay ng pamilya Navarro. Ang bahay ay tahimik, ngunit hindi na ito madilim. Pumasok ako sa silid ni Doña Teresa. Sa ibabaw ng wooden bedside table, naroon pa rin ang maliit na kahoy na kahon. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa ilalim ng kulay tanso na tela, nakatago ang isang maliit na pormal na sulat na ginawa ng aking biyanan noong siya ay nabubuhay pa, katabi ng isang lumang larawan naming dalawa na nakangiti sa bakuran. Binasa ko ang sulat sa ilalim ng liwanag ng lampara. Lena, aking anak, huwag mong igapos ang iyong sarili sa dusa ng nakaraan. Ang perang iniwan ko ay hindi pambayad sa iyong sakit, kundi kagamitan para sa iyong kalayaan. Magsimula ka ulit at lumipad ka ng walang takot. Hinalikan ko ang larawan at inilagay ito sa aking dibdib. Ang 20 taon ng pagkakatali sa isang maling kasal ay pormal nang nagtapos ngayong gabi. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa isang maliit ngunit malinis na komersyal na pwesto sa gilid ng pangunahing kalsada sa Quezon City, ang maagang sikat ng araw ay tumatama sa isang bagong gawang wooden signboard na nakasabit sa tapat ng pinto. Nakatatak doon sa malinaw at kulay gintong letra ang pangalang Kusina ni Ate Lena. Bawat umaga, ang malamig na hangin ay pinupuno ng napakabangong amoy ng bagong lutong pandesal. Mainit na arroz caldo na may toasted garlic at luya, at ang lutong ng bagong prinitong lumpia. Sa loob ng kusina, nakatayo ako sa tapat ng malaking kalan. Nakasuot ako ng malinis na puting apron, maayos ang aking buhok, at ang aking mukha ay pinalilibutan ng isang tunay at tahimik na ngiti. Sa aking tabi ay si Maribel, na masayang nag-aayos ng mga plato, kasama ang 2 kababaihan mula sa aming barangay, na dating nakaranas din ng matinding paghihirap sa kanilang sariling pamilya. Ate Lena, handa na po ang unang batch ng pandesal sa oven, masayang sinabi ng isa kong tauhan. Sige, ilabas mo na yan habang mainit pa, mahinahon kong sagot. Nang buksan ang pinto ng kainan, ang maliit na bakal na kampana sa itaas ay naglabas ng isang maikling tunog ng pagtanggap. Nagsimulang pumasok ang mga unang customer, ang mga lumang kapitbahay, ang mga dating supplier ni Doña Teresa, at ang mga taong nakakakilala sa akin noong mga nagdaang taon. Magandang umaga, Ate Lena, bati ng isang kapitbahay habang umuupo sa kahoy na mesa. Napakasarap talaga ng timpla mo ng arroz caldo. Iba talaga kapag nanggaling sa taong may pusong malinis. Tumatanggap ako ng mga order, nakikipag-usap ng may buong tiwala sa sarili, at naglilingkod ng may karangalan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, hindi na ako tinatawag na asawa ni Marco o ang tagapag-alaga sa bahay. Ako na si Ate Lena, isang independent na babaeng may sariling negosyo, sariling pera, at sariling pangalan na iginagalang ng komunidad. Sa kalagitnaan ng umaga, pumasok si Ate Ver Daniel Reyes sa kainan. Nakasuot siya ng kanyang formal na suit, ngunit ang kanyang mukha ay may kasamang maluwag na ngiti. Umupo siya sa gilid ng counter at humingi ng isang tasa ng mainit na kape at lumpia. Inilagay niya ang isang opisyal na formal na sobre sa ibabaw ng counter habang ako ay nagbubuhos ng kape. Mrs. Navarro, o mas magandang tawaging Miss Lena, panimula ni Ate Reyes. Ito ang opisyal na decree mula sa family court. Formal nang naipagkaloob ang iyong annulment at ang ganap na paghihiwalay ng lahat ng ari-arian. Malaya ka na sa bawat obligasyon at kasunduan na nakakabit sa nakaraan. Kinuha ko ang sobre. Dahan-dahan kong inilabas ang formal na desisyon ng korte. Habang binabasa ko ang mga linyang nagpapatunay sa aking ganap na kalayaan, naramdaman ko ang pagkawala ng huling mabigat na kadena sa aking dibdib. Tumingin sa akin si Attorney Reyes. Ano ang susunod mong balak, Ate Lena? Inayos ko ang apron sa aking baywang at tumingin sa mga kababaihang masayang nagtatrabaho sa aking kusina. Gagamitin ko ang natitirang pondo ng pamilya upang palakihin ang kainang ito, mahinahon kong sagot.
Gagawin ko itong isang center kung saan ang mga babaeng tulad ko, ang mga babaeng inabuso, itinapon, at inakalang walang halaga, ay makakapagtrabaho, makakapag-aral ng negosyo, at makakatatay sa sarili nilang mga paa. Nang lumabas si Atayan Reyes, tumayo ako sa tapat ng pintuan ng aking kainan. Pinagmasdan ko ang sisikat na araw sa ibabaw ng lungsod. Ang bawat piso na pumasok sa aking kamay ngayong araw ay galing sa sarili kong pawis, sarili kong sipag, at sarili kong pangarap. Napakalaki ng pagbabago sa loob ng aming lumang bahay sa Quezon City. Ang dating madilim, sarado, at nakatatakot na kapaligiran na pinalilibutan ng galit ni Marco ay pinalitan na ngayon ng malalaking bukas na bintana, sariwang hangin, at liwanag ng araw na tumatama sa bawat sulok ng sala. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho sa kainan, dahan-dahan kong itinulak ang pinto ng silid ni Doña Teresa. Pumasok ako nang may mabagal na mga hakbang. Ang silid ay maayos, malinis, at puno ng mga alaala ng babaeng nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Naroon pa rin ang kanyang paboritong rocking chair sa tabi ng bintana, ang mga lumang frame ng larawan sa mesa, at ang kulay tanso na shawl na lagi niyang ginagamit noong siya ay nabubuhay pa. Lumapit ako sa bedside table at dahan-dahang binuksan ang maliit na kahoy na kahon sa huling pagkakataon. Inilabas ko ang huling liham na isinulat ni Doña Teresa bago siya pumasok sa ospital. Inilagay ko ang liham sa ilalim ng liwanag ng hapon at dahan-dahang binasa ang kanyang mga salita. Lena, aking tunay na anak, huwag mong igapos ang iyong sarili sa dusa ng nakaraan. Ang ari-arian at perang iniwan ko sa iyo ay hindi pambayad sa mga tao ng iyong sakit, kundi kagamitan para sa iyong ganap na kalayaan. Lumipad ka ng walang takot, dahil ang maging masaya, malaya at matagumpay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pumatak ang 2 linya ng mainit na luha mula sa aking mga mata. Ngunit hindi ito luha ng pighati. Hindi ito luha ng galit o kawalan ng pag-asa. Ito ay mga luha ng lubos na pagpapalaya. Mga luhang naghuhugas sa natitirang sakit ng 20 taon ng pagpapakasakit at nagpapasalamat sa pagmamahal ng isang biyanan na nakakita sa aking tunay na halaga. Pumasok si Maribel sa silid ng tahimik. May hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Umupo siya sa tabi ko at pinalibutan ang aking balikat ng kanyang braso. Ate Lena, bakit ka umiiyak? Mahinahon niyang tanong. Pinahid ko ang aking mga luha gamit ang aking mga daliri at ngumiti sa kanya. Umiiyak ako dahil sa wakas. Malaya na ako, Maribel. At ramdam ko ang kapayapaan ni Mama dito sa kwarto. Inilagay ko ang liham sa aking dibdib at humarap kay Maribel. Naisip ko na kung paano natin gagamitin ang pondo ng pamilya. Magtatatag tayo ng pundasyon ni Doña Teresa para sa kababaihan. Magbibigay tayo ng legal na tulong, pagsasanay sa negosyo, at ligtas na tirahan para sa mga kababaihang inabuso at itinapon ng kanilang mga pamilya. Kumislap ang mga mata ni Maribel sa galak at pagmamalaki. Sasamahan kita, ate. Ako ang hahawak ng mga dokumento at administratibong trabaho. Sigurado akong napakasaya ni Mama sa kinaroroonan niya ngayon dahil sa ginagawa mo. Lumapit ako sa malaking bintana ng silid at itinulak ito ng buong buo. Ang malamig na hangin ng hapon ay pumasok at nagpalutang sa kurtina. Kinuha ko ang kulay tanso na shawl ni Doña Teresa at dahan-dahan itong inilagay sa ibabaw ng aking mga balikat. Dinarama ang init at proteksyon nito. Pumunta ako sa front porch ng bahay. Nakatayo ako doon, nakatingin sa kalye, kung saan ang mga tao sa aming barangay ay masayang naglalakad pa uwi mula sa trabaho. Isang pangkat ng mga kapitbahay ang dumaan at kumaway sa akin nang may malaking ngiti. Magandang hapon, Ate Lena. Ngumiti ako pabalik at kumaway sa kanila. Ang aking tayo ay diretsyo, ang aking mga mata ay maliwanag, at ang aking puso ay puno ng hindi matitinag na kapayapaan. Ang babaeng dating nagtitiis sa dilim ay tuluyan ng naging liwanag sa kanyang sariling buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa paborito kong beranda sa harap ng aming tahanan sa Quezon City,
Ang maagang sikat ng araw ay nagdadala ng banayad na init sa paligid. Nakaupo ako sa isang komportabling silya, hawak ang isang tasa ng mainit na kape, habang pinalilibutan ng mga namumukadkad na halaman sa bakuran. Ang kusina ni Ate Lena ay may dalawa ng matagumpay na sangay sa lungsod, at sa pamamagitan ng pundasyon ni Doña Teresa para sa kababaihan. Higit 50 kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil sa kanilang sariling pamilya ang nakatanggap ng libreng pagsasanay sa negosyo, legal na tulong mula kay Atty. Daniel Reyes, at panibagong pag-asa na tumayo sa sarili nilang mga paa. Nakarating din sa amin ang huling balita, hinggil sa mga taong nagtangkang sumira sa aming buhay. Si Marco ay pormal nang nasentensyahan ng korte ng 8 taong pagkabilanggo sa pambansang bilangguan para sa kasong large-scale estafa at falsification of public documents. Nawala ang lahat ng kanyang pera, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang reputasyon at ang kanyang pangarap. Sa loob ng malamig na rehas, mag-isa niyang pinagdudusa ang mga tao ng kanyang kasakiman. Si Clarissa naman ay nagtago sa ibang bansa, ngunit doon ay naloko rin ng kanyang mga bagong kasosyo sa negosyo. Nakuha ang lahat ng kanyang ninakaw na pera, at ngayon ay harap-harapang nahaharap sa napakaraming kaso ng utang at legal na habla sa labas ng bansa. Marami ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba si Marco. Sa loob ng 1 taon ng aking paglalakbay, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa isang taong sumira sa iyo o ang paglimot sa mga kasalanang ginawa niya. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa bis o laso ng galit sa sarili mong puso, ang pagpasa sa katarungan sa kamay ng batas at ng tadhana, at ang pagpili na mahalin ang sarili mo higit sa alinmang nakaraan. Nawalan man ako ng 20 taon sa isang maling kasal, nahanap ko naman ang aking tunay na sarili. Ate Lena, narito na ang mga bagong ulat para sa pundasyon ngayong buwan. Masayang sinabi ni Maribel habang lumalapit sa beranda. Dala ang isang folder at mga bagong lutong kakanin. Ngumiti ako at inanyayahan siyang umupo sa aking tabi. Nagkwentuhan kami hinggil sa aming mga plano, sa aming negosyo, at sa mga anak na masayang lumalaki sa isang tahanang puno ng kapayapaan at walang takot. Noong mga nagdaang taon, naniniwala ako sa kasabihang, pamilya ang lahat. Ngunit ngayong malaya na ako, naintindihan ko na ang mas malalim na katotohanan. Napakahalaga ng pamilya. Ngunit ang sarili mo ay isang napakahalagang bahagi rin ng pamilyang iyon na hindi mo kailanman dapat kalimutan o isakripisyo. Tinitigan ko ang aking mga kamay na hawak ang tasa ng kape. Ang mga kamay na ito ay nagpaligo sa may sakit, nagluto para sa pamilya, nagpunas ng sariling luha, at sa huli, ang mga kamay ding ito ang nagligtas sa aking sariling buhay at karangalan. Hindi ko kailangang gumanti gamit ang galit o gulo, ang maging malaya, matagumpay, at tunay na masaya ang pinakamasakit na ganti sa mga taong nag-akalang wala akong halaga.